Alam nyo ba na hindi maganda ang pagsasadiwa o pagdarausan sa araw ng kagitingan? Bakit? Dahil wala ang ating mahal na presidente. Alam nyo, sa totoo, ang araw ng kagitingan, dapat ang nangunguna ay ang ating ama na Pangulo ng ating bansa. At isinasagawa at ipapakita sa buong Pilipinas kung paano natin ipagdiwang ang araw ng kagitingan. Sila dapat ang nangunguna at ipakita at ipadinig ang mga ginagawang sakripisyo ng ating mga sundalo, ng ating mga bayani para sa ating bansa na nagsakripisyo sa kanilang buhay upang tayo ay malaya. Yan ang dapat sana mangyayari. Pero ngayon, nag-iisang vice-presidente lang ang umaharap sa buong bansa sa Pilipinas, sa buong tao ng Pilipinas at sa buong taong bayan ng Pilipinas. Hindi natin alam kung anong nangyayari sa ating presidente dahil hindi nila ipinapaalam at wala rin tayong alam kung anong dahilan. Hindi natin nalalaman kung anong kalagayan o kalusugan o buhay pa ba ang ating presidente. Kaya ang pagdaraos at pagpagdiwang ng araw ng kagitingan ay dapat sana ang nangunguna ay ang ating presidente. Dapat sana nandyan siya para magsalita kung paano pagpahalagahan ang bawat isa sa ating mga kalayaan, kung bakit malaya tayo mga Pilipino at sinong-sinong mga bayani ang nagsasakripisyo para lumaban sa mga dayuhan, para ipaglaban ang ating mga karapatan na hindi tayo magpapaalipin sa ibang bansa, sa ibang mga lugar o mga dayuhan na sumasakop sa ating lupa, sinilangan. Ngayon, hindi nagkakaisa ang Pilipinas dahil hindi natin alam kung anong kalagayan ng ating presidente. At isa pa, malaki ang mga bangayan, malaki ang away, malaki ang gulo. Lahat, puro patutsada at lahat hindi nakakaintindihan. Puro bangayan, away, kaso. Ang nangyayari sa gobyerno natin ngayon ay walang pagkakaisa. Puro kaguluhan at walang katahimikan. Dahil kanya-kanyang mga sariling interes, kanya-kanyang mga gawe o diskarte para sa mga kanilang mga posisyon na hindi dapat mapalitan. So ipinagdiwang natin ang araw ng kagitingan. Nasasabi nating hindi buo at walang presensya sa mga importanteng tao ng ama at ng ina ng ating bansa. Dapat sana nandyan ang Pangulo at nagkakasundo ang ating Vice Presidente at Pangulo para sa ikakaunlad sa ating bansa. Pero nangyayari ngayon,
nahahati ang Pilipinas sa dalawang panatiko, mga politiko na ating pinaglalaban. So, naiisip nyo ba, sino ba dapat ang magsakripisyo? Tayo ba o sila? Dahil nandito tayo ngayon sa gitna ng malaking krisis. Pero ang ginagawa sa ibang mga estado ng mga taong mga mayayaman, hindi nila iniisip ang kapakanan ng taong bayan. Wala silang pakialam kung maghirap ang Pilipinas dahil sila ay hindi nauubos ang kanilang kayamanan. Yan ang katotohanan. Sa araw ng kagitingan, dapat pakaisipin natin na ang kalayaan natin ay hindi na makatarungan. Ang kalayaan natin ay hindi na makamasa. Ang kalayaan natin ay hindi na nakakabuti sa ating bansa. Dahil sa ating kalayaan, sumusubra na ang ating ginagawa. Maabuso halos lahat ng mga merong mga posisyon sa kanilang buhay ay siyang mapagmataas at umaabuso. Kung sino pa ang mga public servant na nagsiservisyo, dapat sana na iniisip ay malasakit at tumimbang ng patas. Pero naninigurado at sa sarili nilang bulsa at sarili lang nila ang kapakanan ang iniisip. Kaya ngayon, ang tanong ng taong bayan, nasaan ka na, BBM? Nasaan ka na ba, presidente namin? Karapatan ng maraming Pilipino sa buong Pilipinas ang itanong at maghanap, lalong-lalo na malaman namin kung ano ng tama o ano ba ang nangyayaring sa ating presidente, lalong-lalo na ang kanyang kalagayan. Dahil kung ito ay tatago nyo hanggang kailan at ang mangyayari niyan, kayo-kayo, ang mga tao ngayon sa administrasyon na nililihim ninyo ang kalagayan ng ating presidente. Kayo-kayo ang mananagot sa buong Pilipinas. Lahat ng naglalabasan ngayon ay puro edited at puro mga picture na lang na ginagawang mga pagtatakip para isipin nilang buhay pa ang ating presidente, para isipin nilang walang sakit ang ating presidente, para isipin nila na kaya pang magtrabaho ng ating presidente. Hindi nila nauunawaan na kung ang nangyayari sa presidente natin ngayon ay nakaratay, anong mangyayari sa ating bansa? Anong mangyayari sa reputasyon ng ating bansa? At sino pa ba ang magdidesisyon para sa ating bansa? Yan sana dapat nilang isipin. Dahil ang mga tao sa Pilipinas, madali lang naman magpatawad. Pero mga nagsasabing hindi sila makapagpatawad, pero hanggang sa dila lang nila yon. Kapag ang tao ay humihingi ng tawad, wala kaming dahilan na hindi kami magbigay ng kapatawaran. Dahil mismo ang Diyos lang ang pwedeng magdesisyon
sa ating lahat. At wala tayong karapatan na hindi tayo pwedeng magpatawad. Pero kung kinukonsinti nila ang ganyang mga gawain, kasamaan, lalo na sa pagtatakip kung anong kalagayan ng ating presidente, para lang hindi mabulgar, para lang mapagtakpa ng ibang mga anomalya at isyu na nangyayari sa ating gobyerno. So walang rason na kayo ay dapat naming patawarin. Isyu ngayon, pagdiwang ang kalayaan ng buong Pilipinas at lahat sa mga tao na tayo ay Pilipino, lumalaban kahit anumang hamon sa buhay. Maligaya, araw ng kagitingan.